Lumakas ang hangin sa daungan ng kolonya ng sumampa si Dorian sa barko ng malayang hukbong dagat. Umalog ang mga hull na yari sa maitim na kahoy sa ilalim ng malalakas na bugso. Ang daungang ito ang pusong tumitibok ng bagong mundo, isang lugar kung saan naghahalo ang mga batang recruit at ang mga veteranong may bakas ng ilang dekadang digmaan. Maingat na inoobserbahan ng mga kapitan ng malayang hukbong dagat ang bawat voluntaryo. Ang kanilang hukbong dagat ay isinilang mula sa desperasyon ng mga dating independyente. Gumagamit ito ng mga teknik mula sa dalawang kontinente, pinagsasama ang mabilis na maniobra at modernong artilyeriya. Alam ni Dorian na ang puwersang ito ang tanging panangga laban sa mga mapanirang armada. Sa pangunahing kubyerta, pumwesto ang mga bagong mandaragat sa anyong kalahating bilog sa paligid ng isang lumang ball na naglalaman ng mga seremonyal na sable. Kailangang hawakan ng bawat recruit ang bakal at manumpa sa harap ng lahat. Ipinapaalala ng tradisyong ito na ang malayang hukbong dagat ay itinatag ng mga ipinatapong tumanggi sa tiranya ng hari ng mga pirata. Nang siya na ang sumunod, ipinatong ni Dorian ang kanyang kamay sa malamig na talim. Hindi niya inisip ang kolonya o ang kaluwalhatiang hinahangad ng ilan. Ang tanging nasa isip niya ay ang nawawalang mukha ng kanyang ama na wala sa apoy ng isang paglusob na paulit-ulit niyang binuo sa isipan mula pagkabata. Ipinahayag niya na hahabulin niya ang mga kaaway ng kolonya hanggang sa dulo ng karagatan. Para sa kanya, ang panatang ito ay higit pa sa isang pangmilitar na tungkulin. Ito ang bunga ng mga taong punong-puno ng tahimik na galit. Nakita ng mga opisyal sa kanyang mga mata ang isang bihirang determinasyon, hinubog malayo sa malalaking lungsod ng kontinente. Tinanggap ng mga mandaragat sa paligid niya ang kanyang panata ng may paggalang. May ilan na naalala ang sarili nilang pag-alis, na udyok ng pagnanais na mabuhay o ng paghihiganti. Inaakit ng bagong mundo ang mga sirang kaluluwa o yaong masyadong palalo upang tanggapin ang kapangyarihan ng kontinente. Likas na napabilang si Dorian sa hanay na iyon ng mga mandirigma. Sa malayo, walang kaalam-alam ang kanyang ina sa kanyang sinumpaang landas. Inaayos niya ang mga taniman sa baybayin at ang mga imbakan ng tubig, iniisip na ang kanyang anak ay patuloy lamang sa pag-aaral. Hindi nagkaroon ng lakas si Dorian upang ipaliwanag ang kanyang mga dahilan. Natatakot siyang tutulan nito ang kanyang pagnanais na maghiganti. Nang itaas ang mga layag at unti-unting lumayo ang daungan, naramdaman ni Dorian ang halo ng takot at pananabik. Bumukas sa harap niya ang mundo, malawak at walang awa. Hindi pa niya alam na ang panatang ito ay magdadala sa kanya hindi lamang sa pakikipaglaban sa kanyang mga kaaway, kundi pati sa pagharap sa sarili niyang kasaysayan.